Sinaksak sa dibdib at sinipa pa ng 2 beses kahit nakabulagta na ang isang lalaki sa Quezon City. Ang suspect, kanya mismong live-in partner. Nakatutok si James Agustin. Sa kuha ng CCTV bandang alas 3 na madaling araw nitong linggo, kita na biglang bumulagta ang biktima sa kalsada. Maya-maya pa nilapitan siya ng kanyang kinakasama at sinipa ng 2 beses. Dinala sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Nagtamo siya ng saksak sa dibdib. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa, yung mag-live-in partner. According sa ating mga first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan. Nagdadalamhati ang mga kaanak sa sinapit ng 29 anyos sa lalaki na sinaksak ng kanyang kinakasama sa barangay Golod, Novaliches, Quezon City. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya. Naaresto ng mga responding polis ang 22 anyos sa sospek. Nakuha sa lugar ang kitchen knife na ginamit niya sa krimen. Ayon sa pulisya, mag-4 na taon na mag-live-in partner ang biktima at sospek. Bago mangyari ang pananaksa, galing sa magkahiwalay na inuman ng dalawa. Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim, kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari. Nakakulong na ang suspect sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal. Aminado siya sa nagawang krimen. Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Bakit nangyari? Nasaktan po kasi niya ako eh. Sisisi po, hindi ko naman alam. Itinanggi naman ng nanay ng biktima na sinaktan ng kanyang anak ang kinakasama. Hindi po totoo yun. Naglabas nga rin po siya ng doon sa 4 na lahat daw po na kami nakamag-anak niya nananakit sa kanya. Pero kahit pitik o hampas, wala siyang natikman sa amin. Sinampa ng suspect ng reklamong murder. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, naging bagyo na ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng La Union. Ang latest diyan pati sa umiiral na habagat at sa isa pang bagyo, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, patuloy na tinutumbok ng bagyong Maymay ang Ilocos Region kung saan ito posibleng maglandfall sa mga susunod na oras. Dahil po sa bagyong Maymay, nakataas na ang wind signal number 2 sa southern portion ng Ilocos Norte, ganun din sa Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, pati na rin sa western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, ng La Union at ng Pangasinan. Kasama rin po dyan ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga at ng Mountain Province. Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet at pati na rin ang mainland Cagayan. Nakataas din po ang wind signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, pati na rin po ng Nueva Ecija at pati na rin sa northern at central portions ng Aurora. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Huling namataan ng sentro ng bagyong Maymay, 145 kilometers sa kanluran po yan ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilaga-hilagang silangan o pabalik dito sa lupa at yan po ay sa bilis na 10 kilometers per hour. So yan po, tinutumbok po nito yung kalupaan ng Luzon. At sa ating satellite image, kita po yung mga ulap na daladala nitong bagyo. Ganon din po na ito po ay tumatama o umaabot dito sa malaking bahagi ng Luzon. At kasama na rin po sa mga kaulapang nakikita natin, yung ulap naman na dala nung habagat.
Ayon po sa Pag-asa, posibleng tumama itong bagyong Maymay, maaaring dito sa Ilocos Norte or Ilocos Sur o di kaya naman ay sa bahagi po ng La Union. Kung hindi po ngayong gabi, ay posibleng bukas po yan ng umaga. At pagkatapos ng landfall, tatawirin po niyan itong iba pang bahagi ng Northern at ng Central Luzon. Bukas, posibleng dumaan yan dito sa may Cordillera at lalabas po dito sa bahagi ng Isabela. Pero mga kapuso, after po ng landfall at pagtawid po niyan dito o pag-cross dito sa landmass, ay hihina po yan at magiging low pressure area na lamang. Ang bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin, huling nakita ng Pag-asa 1,645 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Posibleng dumaan po yan dito sa itaas na bahagi. Ito po sa itaas ng ating Philippine Area of Responsibility habang tinutumbok itong southern islands ng Japan patungo dito sa southeastern portion ng China sa mga susunod na araw. Ayon po sa Pag-asa, palalakasin itong bagyong Dolphin. Yan po yung international name, no? Itong habagat. Kaya magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Magtatagal pa po yan, maaaring hanggang sa weekend. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, halos buong Luzon po ang makakaranas ng mga pag-ulan. May mga malalakas sa buhos tayo nakikita o yung heavy to intense, lalong-lalo na po dito sa Ilocos Region, Cordillera Region, pati na rin po sa Cagayan Valley at sa ilang bahagi po ng Central Luzon. Ganon din dito sa may Occidental Mindoro. Meron din mga kalat-kalat na ulan sa Calabarzon, pati na rin po dito sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon, pero kung makikita po ninyo, unti-unti po yan o bahagya pong mababawasan paglalim ng gabi sa ilang probinsya. Dito naman sa Metro Manila, may mga pag-ulan din kahit umaga pa lang, pero sa hapon o gabi, pwede rin po yung maranasan pero mababawasan o pwede pong sa ilang lungsod na lamang. May tsansa rin ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao umaga bukas. Meron po tayong nakikitang pag-ulan sa may Antique, Aklan, Iloilo, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, ganun din dito sa ilang bahagi ng Samar at ng Leyte provinces. Halos ganyan din po sa hapon at posible na ring maranasan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao at pati na rin sa Soc-Sargent. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na bigyan ng judicial notice ang mga pagdinig sa Kamara na naging basehan ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nagtakda ito ng mga limitasyon. Nakatutok si Joseph Morong. With the chair's prior ruling. Mainit na pinagtalunan sa impeachment trial kung dapat pagbigyan ng hiling ng prosekusyon na bigyan ng judicial notice sa mga pagdinig sa Kamara na naging basehan ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng prosekusyon para sana mapabilis ang paglilitis. Third impeachment. Sa hinihinging judicial notice kasi tatanggapin na ng korte bilang fact ang mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee at House Justice Committee noon at hindi na kailangang patunayan pa. Hindi mo na kailangan patunayan na nagkaroon ng hearing. Yun. Hindi mo na kailangan patunayan na sa hearing na yun, yung secretary kumuha ng minutes kung anong nangyari doon. Hindi naman sinasabi na hindi na kailangan mag-testify dito sa Senado yung witness na dumating doon. Pagkontra ng depensa, hindi ito dapat otomatikong gawing ebidensya sa Senate Impeachment Court. Dapat daw bigyan ng pagkakataon ng kampo ng bise na i-cross-examine ang mga nasa likod ng ebidensya tulad ng mga video recording at committee report. The matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial. Rather, they remain assertions that must be proven by evidence. Dagdag ng depensa, kunestyon pa nga nila sa Supreme Court ang mga pagdinig sa Kamara na tinawag nilang fishing expedition. Tila may gusto ring iparating ang depensa sa impeachment court. The petition pending before the Supreme Court challenges the proceedings before the HORCOJ only and not the actions of the Honorable Impeachment Court. This distinction, however, does not preclude any future legal challenges against actions that this court may take while sitting as an impeachment court.
Sa huli, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon pero may mga limitasyon. The chair will make a ruling, will grant the motion with a reminder, a stern reminder and warning. Bagaman binigyan ng judicial notice ng Senate Impeachment Court na nangyari nga ang mga pagdinig sa Kamara ayon sa Korte, hindi naman ibig sabihin nito na otomatiko nilang ituturing na totoo agad ang mga ebidensyang lumabas doon. Just as to the factual existence that the hearings were indeed conducted, it is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy ang Ayala Mania hanggang Canada. Mainit siyang sinalubong doon ng kanyang fans at ang next niyang laban, sold out agad. Nakatutok si Maris Umali. Matapos makuha ang unang WTA 500 Championship title sa Mubadala DC Open, lalo pang nagningning ang bituin ni Alex Ayala. Sunod siyang sasabak sa National Bank Open sa Toronto, Canada, kung saan siya sinalubong ng mga fans. At ang pagdating ng rising Pinay tennis sensation, binansagang Ayala Mania. Paano ba naman? Pagka-announce pa lang ng laban ni Ayala, sold out agad ang tickets. Makakatapat ng headliner na si Alex sa center court ang American player na si Alicia Parks. Sabi ni Alex, excited na siya para sa full house na match bukas. Gaya ng nangyari sa Mubadala Open, naubos agad ang tickets sa loob lang ng 1 oras. Kwento ni Mubadala DC Open Chairman Mark Ain, halos 80% na request ng tickets sa kanila ay para sa mga laban ni Alex. Hindi na nga maikakaila ang bagong excitement na dala ng 21-year-old player sa international tennis. Kasama ang mga Pinoy fans na nanonood ng kanyang mga laban saan man sa mundo. Di mawawala sa mga venue ang mga Pinoy na may bit-bit na bandila ng Pilipinas. Pero bukod sa galing sa tennis, pinupuri rin si Alex dahil sa ipinapakita niyang pagpapakumbaba, pagrespeto at pride sa pagiging Pilipino. Di rin nawala kay Alex ang pagpapasalamat sa mga taong nakasama niya sa kanyang journey. Ang una niyang tinawagan matapos makuha ang kampyonato sa Mubadala Open ay ang kanyang ama. Agad din siyang lumapit at yumakap sa kanyang coach. It's my first WTA title. Thank you so much for the support and I'll see you again soon. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng Supreme Court ang consolidated petitions na inihain ni na Vice President Sara Duterte at abogadong si Israelito Torion kaugnay sa pagkwestiyon nila sa impeachment proceedings ng Kamara. Lumagpas umano sa Constitutional Authority dahil mangalap ng ebidensya sa pagdinig. Sabi ng Korte Suprema, moot na o wala nang magiging epekto ang mga petisyon dahil naaprubahan na at na-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. At dahil dito, hindi na nangangailangan ng resolusyon ayon sa Korte. Tataasan ng gobyerno ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Mula po sa 10 piso, magiging 12 piso kada litro ang fuel discount epektibo sa susunod na Sabado, August 15. Ayon sa Office of the Executive Secretary, ang dagdag fuel discount ay alinsunod sa utos ng Pangulo para tulungan ang mga tsuper na apektado ng tensyon sa Middle East. Sabi ng Grupong Manibela, tinatanggap nila ang mga hakbang na magpapagaang sa pasanin ng mga tsuper. Ngunit, hindi nila sapat ang taas sa fuel discount bilang kapalit ng ipinapanawagan nilang dagdag pasanin. Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Ang sabi ng PHIVOLCS, mayroong general decline in unrest sa aktibidad ng bulkan noong July 23. Kasunod nila ng peak noong Hulyo, bumaba ang naitatalang Strombolian events, buga ng lava at pagdaloy ng uson. Bumaba rin ang naitatalang volcanic earthquake. Ang sabi ng PHIVOLCS, kahit ibinaba ang alert status, hindi raw dapat magpakakampante dahil may pressure pa rin at mataas ang ibinubugang asupre ng Mayon. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone o paglipad malapit sa summit.
Inaabisuhan din ng mga komunidad at LGU na maging handa sa lahar sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Kung magkakaroon ng one-on-one na tapatan sa eleksyon 2028 sina Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo, lumabas sa survey ng Okta Research na mas marami ang pipili kay Duterte pero lumiit ang kanyang lamang sa dating bise. Sa hypothetical matchup survey na ginawa noong July 4 hanggang 11, 2026, 43% ang nagsabing iboboto nila si Duterte kung eleksyon na noong panahong ginawa ang survey. 34% naman ang pipili kay Robredo. Pero ayon po sa survey, ang lamang ngayong 9 percentage points ni Duterte ay mas maliit sa 11 percentage points na lamang niya kay Robredo noong unang quarter ng 2026. Ayon sa Okta, ang bagong survey ay non-commissioned at face-to-face na isinagawa. Ika nga, to fall in love with yourself is the first secret to happiness. Yan ang mantra ni Mikey Quintos na focus sa fitness, career, at kanyang upcoming architecture licensure exam. May sisingit pa kaya riyan ang dating. Makichika kay Aubrey Carampel. Last week lang nang ginulat ni Mikey Quintos ang fans sa kanyang new look. Bahagi raw ito ng self-love na pinagtutuunan ngayon ni Mikey. Kapansin-pansin din ang mas slim figure niya nang dumalo sa media conference ng pelikulang Saving Cherry na pinagbibidahan ni Barbie Forteza. Totoo yung sinasabi ng mga tao, when you're single, you have more time to love yourself. And I hope anyone in a relationship, and my plan also na when I get back into one, hindi magbago yung part na yun. Kaya habang single pa, pinapractice ko na siya. After 1 year of being single, ready na ba siya ulit umibig? Hindi pa, Ate Aubrey, hindi pa, but I'm ready to date. Okay. I think I'm ready to date. I'm ready to try to open up again. Bukod sa showbiz career, abala rin si Mikey sa pagpapractice ng kanyang kursong architecture. Matapos ang 10 taong pag-aaral, mas pinili munang magkaroon ng actual experience ni Mikey bago sububok sa architecture licensure exam. I partnered with my best friend noong college na lisensyadong architect na, and I'm actually in it for experience talaga more than anything. Para before ako mag-boards, mas may experience ako, baka sure ako kung may experience ako, may mga tanong doon na masasagot ko eh. Alam mo yon. So maybe next year I'll take the boards. Sayang naman yung 10 taon kung di ko ibo-boards, di ba? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa mahal ng presyo ng petrolyo, naghahanap na ng dagdag kita ang mga apektadong magsasaka at mangingisda para makaraos sa araw-araw ang pamilya. Kaya umalalay sa kanila yung GMA Kapuso Foundation, katuwang ang ating partners, sponsors, donors at volunteer. Sa pagmahal ng petrolyo, apektado ang agrikultura. Ginagamitan din kasi ng langis ang irigasyon ng mga magsasaka at bangka ng mga mangingisda. Kaya sumasideline muna ang ilan sa kanila tulad sa construction. Meron ding nangangalakal ng basura, nagtinda ng ice candy o naglalako ng merienda. Nung nagmalan diesel, hindi na po kami makalaot. Hindi na namin kaya yung presyo. Hindi na po kami makapunta doon sa mga malalayong lugar. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, hatid natin ang food pack sa mga apektado ng oil price hike sa 18 probinsya. Kabilang sa tinulungan ang mga pamilya na magsasaka sa Benguet, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Negros Oriental, Northern Samar, Oriental Mindoro at Quezon. Ganon din ang mga mangingisda sa Aurora, Camarines Norte, Cavite, Rizal at Zambales. Pati sa mga tawid islang Limasawa, Romblon, Catanduanes at Masbate. Ang pinakagastos po sa isang palaut, 1,000 po eh. 3 pa yung maghahati-hati. Maraming salamat po sa GMA. Binigyan din ng tulong ang mga tricycle drivers at fish vendors sa Cardona, Rizal at ang mga duck and swine raisers sa Laguna.
Malaking tulong po ito para sa aming sektor ng agrikultura na nabigyan po sila ng relief packs. Dahil sa inyong tiwala at suporta, mahigit 94,000 na individual ang ating natulungan. Salamat, Kapuso! At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee.